Sa pagtatatag at paninimulan ng ating pong iglesia dito po sa Kabuyot. Sabi nga sa church history natin, sa ikatlong pagkakataon, naging pastor, administrative pastor si Pastor Eladio Sumabat. So, no further introduction, si Pastor Eladio Sumabat. Maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon at isang malaking kagalakan na muli ko po kayong makasama. Mahaba-haba na rin pong panahon ang nilakbay ng iglesyang ito, ngunit isa lamang po ang nakita ko, yung katapatan at kabutihan ng Diyos. Amen. At salamat po sa buhay ni Brother Paul na kasama ko po siya. Talagang napakalaga po sa kanya ng iglesyang ito. Actually, nagkukwentuhan po kami kanina, may iba sana siyang lakad, ngunit nang makita niya na anniversary natin, so nandito po siya kasama natin. So magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Sa araw po na ito ay may malaki pong kaugnayan ang mensahe ng awit 103 sa ating anibersaryo. Sapagkat dito po sa mensahe na ito na ating makikita ay makakapagpatuloy po tayo na magpuri sa Panginoon at maglingkod sa Diyos ng may totoong kagalakan. At sabi nga ay isang mapaghamon na paglilingkod ang pwede nating ipagkaloob sa Panginoon. Ang mensahe po natin, ang title po natin sa hapong ito ay Practicing the True Essence of Worship. Ibig pong sabihin ay matutuhan natin yung totoong pagsamba sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi nangangulugan na hindi po kayo sumasamba sa Diyos. Ngunit gusto lamang po ipakita ng teksto sa hapong ito yung mga pamamaraan upang sabi nga maging 100% yung ating paglapit sa Panginoon. Tuklasin po natin sa hapong ito yung mga kapahayagan na sinasabi po ng Biblia na magkaroon tayo ng isang natataging pagsamba sa Diyos gamit yung ating buong pagkatao. Inilalarawan po sa mga talata na ating binasa kanina, yung mga katagang pag-alaala sa kanyang mga kahanga-hangang ginawa, pagtanggap sa kanyang kalagayan, at pagtitiwala sa kanyang karunungan at kapangyarihan. So habang binabasa po natin ito, na isa lamang po ang nais ipakita ng sumulat o ng may akda, na tayo ay magkaroon ng mas malawak na pangunawa at mas malalim o maging makabuluhan yung ating pagsamba sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So sa hapong ito, may 4 po na bagay. There are 4 important lessons that we can draw from our text today. And we can assure you and confidently say that these lessons are relevant to our occasion this afternoon. Una po, sa verse 1, verse 20 hanggang 21, ang sabi po rito, adore Him with our whole being. Sambahin natin siya ng ating buong pagkatao. Ito po yung panawagan, ito po yung hinihingi sa atin na sa paglapit natin sa Diyos, dapat ating tiyakin yung pagsamba natin sa Panginoon ay yung buo nating pagkatao. Remember, if we lack yung tinatawag na sincere love for God, napaka-imposible po we won't be able to worship and praise the Lord wholeheartedly. Napaka-imposible po niyan. Kaya nga, dito po sa Scripture o sa Biblia, sabi po ng Panginoon, sa lumang tipan, love the Lord your God with all your might, soul, and spirit. In verse 1, sa 103, sabi ng Biblia, my soul, bless the Lord. Oh, my soul, bless the Lord. So, ang ibig mong sabihin dito, it is a call of worship that involves holistic experience of our entire being. Yung body, mind, and emotion dapat nagkakaisa. Hindi dapat magkahiwalay. Kung ano ang nararamdaman mo, dapat nakikita yan sa ginagawa ng ating katawan. Nararanasan natin at nararamdaman natin. At this college emphasizes the need for genuine and
heartfelt engagement and worship, transcending mere physical presence. Ang ibig ko po sabihin, kadalasan po kasi, narito tayo physically. Di ba? But your mind is elsewhere. Parang isang estudyante na habang nasa loob ng klase, kunwari, ang tinuturo ng teacher, dahil nahihirapan siya, iniisip niya yung English kasi yun ang paborito niya at yun ang madali. Iba naman, Pilipino. At kung iba naman, may iba kang iniisip habang nakaupo ka. Meron kang ibang issue sa isipan mo na gusto mong gawin. At kadalasan po, dahil sa ganitong kalagayan, napakarami sa loob ng simbahan, kung mapapansin natin na parang may boredness na sa kanila. Parang uneasy sila. Di ba? Makikita natin, nasa state of fatigue and restlessness. Parang nagmamadaling umuwi. Parang hindi mapakali doon sa kanyang kinakaupuan. Kung ano-ano ginagawa, walang concentration. Minsan naman, as if, parang totoong nakikinig. Naranasan nyo na ba yun na para kayong totoong nakikinig, nakaganon kayo doon sa nagsasalita? Pero sa katotohanan ng isip natin malayo. Sabihin nyo, hindi nangyayari yan. Nangyayari po yan, di ba? Kasi nangyayari sa akin yan eh. Nangyayari po sa ating lahat yan. Lalo na kapag yung mensahe na ating naririnig, parang tinatamaan tayo o kaya hindi tayo interesado. Ayaw nating pakinggan. Pero para hindi tayo malata, titig na titig tayo kay pastor. Hindi naman halata, di ba? Sana wala pong ganun sa atin ngayon. At dahil po sa mga bagay na yan, ang nangyayari po tuloy sa mga dumadalo sa iglesia, hindi nila na-experience o hindi nila nararanasan yung totoong kagalakan na kasama nila, katabi nila yung mga kapatid natin sa Panginoon habang sila'y sumasamba. Kaya sa darating na linggo, sa susunod na linggo, pag niyaya siya, sige, mauna na kayo, susunod na lang ako. Sumunod ba siya? Yung mga niyaya niya, sumunod ba? Hindi. Kasi hindi niya naranasan yung totoong kagalakan habang siya ay sumasamba sa Panginoon. Hindi niya naranasan sapagkat habang siya sumasamba sa Panginoon, wala doon yung kanyang isipan. Yung physical niya nandoon, pero wala doon yung puso niya. Napakahalaga po na sa pagsamba natin, nandoon yung puso natin. Sapagkat sumasamba po tayo hindi dahil sa tao, hindi dahil kay pastor, kundi gusto natin maranasan yung presensya at yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin na gumagawa habang tayo nagpupuri sa Kanya. Gusto po na may akda na maranasan ng isang tao yung totoong pagsamba sa Diyos. Maranasan ng isang tao yung totoong ugnayan niya sa Panginoon. Na maranasan natin yung totoong presensya ng Diyos sa buhay natin. Para sabihin mo, hindi ako nag-iisa. Nangyayari po yung mga bagay na yan because of the lack of adoring the true and only God. Nawawalan po tayo ng interest. Mga kapatid sa Panginoon, gusto po ng Panginoon, hindi lamang po ni King David, gusto po ng Panginoon na magkaroon tayo ng mas malalim na kaugnayan sa Panginoon. Na sa pamamagitan ng kanyang presensya, masabi natin, bless the Lord, O my soul. Yun po yung gusto po ng Diyos. Hindi isang ordinaryong pagsamba. Hindi isang ordinaryong pagpunta sa bahay panambahan upang umupo at makinig ng mensahe ng Panginoon. Kundi maranasan natin ano ang presensya ng Diyos. Ilan po sa atin na nakaranas na ng ganon? Na talagang hindi mo kayang ma-express sa buhay mo yung presensya ng Diyos habang ikaw yung maawit sa Panginoon. Wala kang pakialam. Habang kumakanta ka sa Panginoon, wala kang pakialam kung sintunado ka. Hindi ko ginadjustify sarili ko. Sintunado kasi ako. Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo iniisip kung ano sasabihin sa inyo ng tao. Alam mo, nagpupuri ka sa Diyos. Sapagkat kasabay ng pagparito mo, kasama mo ang puso mo at isipan mo. Hindi mo iniwan kung saan-saan. Huwag po nating iwanan ng isipan at puso natin sa bahay dahil maraming labahin,
maraming gawain. Ang iba, iniisip yung trabaho bukas. Hayaan nyo lang yung trabaho bukas. Isipin natin, nandito tayo, nagpupuri sa Diyos. Pangalawa po, remember His wonderful deeds. Alalahanin natin ang kanyang mga kabalbalaghan. Ang pagkilala at pagsamba sa Diyos ay kaganapan sa buhay na hindi isang beses mo lamang ginagawa. Ano? It's not just a one-time event sa buhay po natin. Kundi ito po ay patuloy na dapat pinapractice po natin na inaalala po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Katulad po ng anibersaryong ito. Bakit po tayo may anibersaryo? May anibersaryo po tayo, hindi po para ngayon lang sa pagsamba, kundi tulad ng nakita natin, inaalala natin yung pasimula ng gawain ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Yung mga bagay na kinaharap natin. Sa mga bago po na ngayon ay naririto, hindi po natin nakita yung mga pagsubok doon sa nagdaang mga panahon. Yung hinarap na pagsubok ng iglesyang ito. Ngunit makikita po natin doon sa mga nananatiling naririto, alam natin ang kwento, alam natin ang kasaysayan ng iglesyang ito, at nakita natin yung mga kababalagang ginawa ng Diyos na sa kabila ng mga pagsubok na yun, narito ang iglesia ng Panginoon na nakatayo at nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos. Totoo po na marami tayong mga pagpapala, ano? We have a lot of loads of benefits where we can be grateful to God. Purihin ng Panginoon, ang dami nating pagpapala. Kaya nga sabi ng awit 103, not to forget His benefits. And what are those benefits na ating na-receive sa Panginoon? So sa hapong ito, popokus lamang po tayo sa spiritual na mga bagay, na mga biyaya ng Diyos sa atin. Tingnan natin yung kapaligiran natin, tingnan natin yung ating katabi. Tanungin natin yung ating mga sarili, bakit ako naririto? Bakit kami naririto? Anong dahilan? Ang iba sa atin ay galing pa sa malayo. Pero bakit tayo nagkakasama-sama? Dahil ba gusto ko? Dahil ba gusto mo? Anong reason? Ikaw ba'y pinilit pumunta rito? O kusang loob kang nagpunta rito upang magpuri sa Diyos? Ano ba ang dahilan? We are here because of God's forgiveness. Di ba? Dahil alam natin na tayo ay pinatawad ng Diyos, ang sabi ng Biblia. And we experience His redemption and find satisfaction in good things. Yung magagandang bagay na ating naranasan. Mga pagpapala bilang mga anak ng Diyos na ating naranasan na nagmula sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. He has established a church in this place so that people can witness and partake in the goodness of His salvation and redemption. Di ba? Yun yung blessing ng Panginoon. Yun yung himala ng Diyos. Sino magsasabi na isang araw ang iglesia ng Panginoon? Eh, sabi nga, paano magkakaroon ng iglesia ng Panginoon dito? Hindi po ginusto ng tao yan. At alam naman natin, itong iglesyang ito, ay gusto na nating ilabas. Gusto na natin itong bahay panambahan na ito, dalhin doon sa bayan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo dyan dinala. Dito ko kayo nilagay. Bakit? Upang kayo ang magpatotoo sa mga tao dyan na mayroong Diyos. Ayun po yung mga kababalagan ng Panginoon sa ating buhay. Through us, the grace of God is revealed. Yung biyaya ng Diyos. Kaya nga yung mga taga rito, di ba? Maaring magtataka, bakit nabago ang buhay ng taong yan? Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Through you, people might come here because God's love manifested in your life. At dahil sa buhay na yan, maahamon sila na sila ay lumapit sa Diyos. Hanapin nila at saliksikin din nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga napakahalaga ng anibersaryong ito sapagkat dito pinapaalala ng Diyos yung simula ng ginawa niya sa buhay natin.
Hindi po ginusto ito ng tao. Ito po ginusto ng Diyos. Sapagkat yung ministeryo pong ito ay biyaya lang ng Diyos dito. Alam niyo po ang dahilan? Nung ang iglesia ito pinasimulan sa lugar na ito, akala po namin hindi na matutuloy. Mula po doon sa Carmona, papunta rito na napakalayo. Pero at that time, brother and sister, walang gustong sumuporta para magkaroon ng gawain sa lugar na ito. At pagdarating pa po kami dito, ni Pastor Dindo, yung mga unang dinadatan namin dito, actually napagalitan ko pa nga po sila eh. Isang challenge sabi ko sa kanila, ano gusto nyo? Magpatuloy ang gawain ng Diyos o hindi? Darating kami 1:00, 3:00 wala pa sila, 4:00 wala pa sila. Ngunit ang plano ng Diyos, iba. Gagawa at gagawa siya ng panahon, ng pamamaraan upang yung kalooban niya ay mangyari. Upang yung mga tao na ngayon ay naririto ay makapagpatuloy magpasalamat sa Kanya na ang Diyos ay mabuti. At sabi ko nga, ang Diyos po ay lagi magtatalaga ng manggagawa. Salamat po sa buhay ng ating bagong pastor na yung hamon, ang layo pa rin po ng pinanggagalingan yan from Silang. Nung siya po inalok ng Panginoon, hindi po si Pastor John ang nag-alok sa kanya, yung Panginoon po nag-alok sa kanya na magpunta siya rito. Hindi po siya tumanggi. Hindi dahil sa inayawan ko kayo. Alam niyo naman, sabi ko sa inyo, no, wag lang sana magpang-apat pa. Sabi ko, pero available po ako sa lahat ng panahon kung ako'y nabubuhay pa. Ngunit gusto ko po na tumibay po ang iglesyang ito sa pamamagitan po ng pastor na dinala ngayon. So, gusto pong ipakita ng Panginoon yung hamon niya sa ating buhay. Sapagkat kung makikita po natin ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa atin, ito po magsisimula na makatulong sa atin upang tayo magkaroon ng isang mas malawak na pananaw tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat nakikita po natin kung paano gumagawa yung ating Panginoon. Gusto po ng Diyos na makita po niya na tayo marunong magpasalamat. Na makita po niya na tayo marunong kumilala sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Gusto po ng Panginoon na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sacrifices and offering, self-voluntary in His ministry, and through your commitments, ang iglesyang ito ay lalong tatatag at lalong titibay sa paglilingkod sa Kanya. Mahamon po tayong lahat. Pangatlo po, sesya na po kayo, no? Nadala lang ako. Anyway, alam niyo po, matagal-tagal na rin po ako hindi umiiyak. So, ngayon lang. Hindi po kasi ako masyadong emotional. Sa dami ng mga pagsubok sa ministry, medyo tumigas na. Pero ngayon lang, parang nagbalik po kasi sa akin yung ala-ala. So, pangatlo po, acknowledge His character. To worship is to recognize and express the worthiness of God that is due to Him. Napakalaga po na ibinabalik po natin yung mga bagay para sa Diyos sa paraan na nakikilala po natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Napakalaga po. Sapagkat napaka-imposible po na ang isang tao'y lumapit sa Panginoon, magpasakop sa Diyos, magkaroon siya ng isang pagbabago ng buhay kung hindi niya kilala yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Paano ka naglingkod sa Diyos? Kasi nakita mo yung katangian ng Diyos na yung pinaglilingkuran. Na sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay,
ikaw naman ay gagamitin ng Diyos para sa ibang tao. Na sa pamagitan ng buhay mo, maipapakilala mo ang Panginoon. Na dahil sa kanyang katangian, nakita mo na ginawa niya sa iyo, lumapit ka sa Panginoon. Ang pagsamba po natin sa Panginoon ay pinapatotohanan po ng ginawa niya sa ating buhay. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Diyos sa buhay mo? Bakit ka naglilingkod sa Kanya? Our worship bears witness to what God has done with us and what also we can do to others. Ano ba pwede nating i-share sa ating kapwa? Kaya dito po makikita natin, ipinakita po ni Haring David yung attributes ng Panginoon na kung saan dapat natin siyang pasalamatan. No one can truly worship the Lord with a humble heart unless they have a deep understanding of who God really is. Di ba? Hindi mo naman siya hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos ng totoo hanggang hindi mo siya nakikilala ng lubusan. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Ang Diyos mo, kilala mo ba? Si Haring David, kilala niya yung Diyos, kaya ito yung kanyang pinaglingkuran. Kaya makita natin kung paano siyang nanalig at sumandal sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, sabi nga ay makatwiran. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay matuwid, mapagbiyaya, sagana sa habag at pag-ibig. Ito po yung crucial dito eh. Dapat alam mo, yung Diyos mo pinaglilingkuran, kung minsan, sabihin natin, hindi lang Diyos ng pag-ibig, Diyos din na humahatol. Diyos din na nagdidisiplina. Na kung ikaw yung magkakaroon ng pagkakamali, mayroon siyang karapatan disiplinahin ka. Kasi pag hindi mo nakita ito, ihiwalay ka sa Kanya, sabi mo, ano ka ba naman? Diyos ka pa naman, bakit di mo ako naintindihan? Ayoko na, Panginoon. Dapat makita natin yung buong aspeto ng pagka-Diyos ng ating pinaglilingkuran na Panginoon. Sa ganun, ano man na mangyari sa buhay natin, nakakapagpatuloy po tayo sa Kanya. At nilalarawan po ito, di ba yung sasabi nga, kung nababasa natin ng prodigal son, makita natin kung paano nilarawan ng Panginoon Jesucristo yung Diyos. Diyos na nagpapatawad, Diyos na mapag-ibig, Diyos na nagpo-protect sa Kanya. Ano man yung ating katayuan sa buhay, kaya niya tayong unawain kung tayo'y lalapit sa Kanya. Gusto kasing ipakita ng Panginoon, sino siya sa atin. Sa ganon, malaya po tayo makakapaglingkod sa Kanya. Kailangan lamang po ang isang sapat na pangunawa. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi isang basta-basta na Diyos. Tandaan po natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay makapangyarihang Diyos. Diyos na nagmamahal sa atin. Diyos na nag-iingat sa buhay ng bawat sa atin. Pangapat po, trust His wisdom and His power. So worship extend beyond adoration and remembrance to a fundamental trust in God's wisdom and power. Yung ating pong pagtitiwala sa Diyos ay nagsimula yan sa pagkilala kung ano yung pinaglilingkuran natin Diyos, sino yung pinaglilingkuran natin Diyos, at ano naman yung ating limitasyon. Kaya nga pong sabi niya sa verse 14 ng 19, for He knows how we are formed. He remembers that we are a dust. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it and it's gone. And its place, remember, it is no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. With those who keep His covenant and remember to obey His precept, the Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Dito po sa mga pahayag na ito na nabasa natin, binibigyan ng Diyos yung kanyang kaalaman na tayo ay mahina, na tayo ay may kahinaan at walang hanggang
kakayahan kung ikukumpara sa kanyang kalikasan. May mga pagkakataon po sa buhay natin, ang Diyos ay gumagawa ng isang sitwasyon na kung saan yung ating kahinaan at limitasyon ay ipinapakita niya. Bakit kaya? Upang umayaw tayo maglingkod sa Diyos? Upang tumalikod tayo sa Diyos? Upang sabihin natin, oh, Panginoon, bakit ganyan ka naman? Bakit pinahintulutan mo na mangyari sa buhay namin itong mga bagay na ayaw kong mangyari? Bakit po tayo pinahintulutan ng Diyos na maranasan natin yung ganyang buhay? Upang ipakita ng Diyos yung kanyang kalakasan at karunungan. Upang ipakita niya sa atin na yung mga bagay na hindi posible sa tao ay kaya niyang gawin sapagkat sa kanya walang imposible. Ano yung mga bagay na dinadala natin ngayon na sa tingin natin ay wala na tayong pag-asa? Alam po ng Diyos yan. Gusto lang po ng Diyos na maranasan natin yan upang huwag tayong manatili sa pagtitiwala natin sa sarili natin. Huwag natin sabihin, napakagaling ko. Napakabait ko. Kaya ko ito mag-isa. Gusto po ng Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos po ay nasa kalangitan. Tumingin po tayo sa Kanya. Ipinapakita po yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang katayuan ay higit sa atin. Na yung iniisip natin, masigit pa roon ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Sa ganung paraan, matututo po tayo na maunawaan natin yung sitwasyon natin. At tayo'y magpapatuloy at patuloy pa rin magpupuri sa Panginoon ano man yung pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Tayo pong lahat ay nakaranas ng pandemya. Tayo pong lahat ay dumating o dumaan sa pagsubok ng pandemic. Hindi ko lang alam kung paano natin itong hinarap. Maaring iba'y natulala. Ang iba'y maraming katanungan na hindi pa rin nasasagot. Ngunit isang bagay lang ang makikita natin. Pagkatapos ng pandemic na yon, narito pa rin tayo at naglilingkod sa Diyos sapagkat nakita natin mayroon lamang itinuro sa atin ng Diyos na hindi natin kayang mag-isa kung wala siya. Gusto tayong turuan ng Diyos na huwag tayo maging independent sa buhay natin. Gusto ng Diyos na yung buhay natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Hayaan natin siyang kumilos, hayaan natin siyang gumawa. Gustong ipaunawa sa atin ng Diyos yung kahalagaan ng totoong pagsamba. Yung pagsamba na lalo tayong mapapalapit sa Panginoon. Sapagkat naunawaan natin, sino siya, sino tayo. Mga kapatid, napakaraming pagsubok na darating pa sa ating buhay. Ngunit, isa lamang po ang inaasahan ng Diyos. Ikaw at ako, tayong lahat, ay magpapatuloy. Sapagkat nakita natin na ang pagsamba sa Diyos ay hindi natatapos sa oras na ito. Kung hindi, ito ay mas may malawak pang mga bagay na dapat nating makita. Balikan natin yung nakalipas, hindi upang bitbitin sa inaharap, kundi makita natin yung nakalipas na yan, na nalagpasan natin, naroon na kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, mga himala na ginawa niya. Lagi nating tingnan na ang Diyos ay kasama po natin. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi po tayo nag-iisa. Batay po sa kanyang pangako, I will never leave you nor forsake you. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang hapon po sa bawat isa.